Sige, patayo po tayong lahat. Hingi po tayo ng grasya, ng tulong sa ating Panginoon. Let's pray, Lord. Magandang umaga po, Father God. Lord, we're just so grateful, Lord, for everything that you are doing to us, Lord. Lord, maraming salamat po for the love that you are showering us every day. Lord, for the provision that you are giving us every day, Panginoon. Lord, truly, Panginoon, ang pagising namin ngayong araw ng linggo ay isang malaking blessing, Lord. Lord, this morning, Lord, as we talk about, Father, the godly attitudes and how to build our inner man, I pray, Father, that you prepare and you ready our hearts and our minds, Lord God, to be transformed. Lord, it is by your grace, Panginoon, na matatransform kami. Lord, that after this service, Lord, kayo mismo, Panginoon, ang titimo, ang papasok sa aming mga pusok to convict us and to drive us, Father God, to learn and to apply the godly attitude that we're going to discuss, Panginoon. Lord, I thank you. Lord, all the glory belongs to you. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Sige, makakaupo po tayong lahat. Grabe. The kaba is still here. No, matindi po talaga, no? Wala pong pagbabago. No? Kung hawakan niyo yung kamay ko ngayong umaga, napakalamig. No, yung puso ko talaga, ang bilis pa rin ang pagtibok. And I love that. No, every time I serve the Lord, every time I speak, every time I preach the word of the Lord, I always cry out to God, Lord, gusto ko may kaba. Kasi Lord, pag may kaba, alam kong hindi ako yung nagsasalita. Pag may kaba, alam ko na hindi yung galing ko yung lalabas, bagkus yung galing mo. So why don't we give the Lord a clap offering, no? The Lord deserves everything na nararanasan natin ngayon at maririnig natin ngayong umaga. Today po is April 9. And isa pong national holiday ang araw na ito dahil ngayon po ay araw ng Kagitingan. Yes, araw ng Kagitingan or sa English, Day of Valor. Sineselebrate po ang araw ng Kagitingan hindi lang sa Pilipinas, maging sa Amerika. And isa po itong holiday dahil inaalala po natin ang mga naging bayani nung Bataan Death March. Naalala niyo pa po ba yon? Yes, yung iba medyo naalala lang natin, nagmarcha sila. Kung babalikan po natin yung kasaysayan natin, if you remember, pinasabog po ng Japan yung US Naval Base sa Pearl Harbor. And exactly a day after that, kinabukasan po, yung mga Hapones, they went to the Philippines. Nagsimula na po silang sakupin ang buong Pilipinas. In a span of 1 month, nasakop po ang buong Maynila. And you know what happened? The American and the Filipino soldiers, nagsanib-puwersa po sila to defend the islands of Luzon. For 3 months, no? December nangyari sa Pearl Harbor. January, February, March, naglalaban po yung Amerikano at Pilipino and versus the Japanese. Pinaglalaban natin yung ating bansa. Kaya lang po, kinulang ang ating air and naval forces. Kaya po napilitan, same day today, April 9, napilitan po si Edward King na isuko ang Pilipinas sa mga Hapon. There were 74,000, dami po, 74,000 soldiers ang sumuko that day. At sapilitan po silang pinagmarcha mula Bataan, Mariveles, Bataan, papuntang San Fernando, Pampanga. That is approximately 105 kilometers. Napakahaba po ng nilakad nila. And yung accounts po ng mga survivor, they were telling that it took them 7 to 10 days bago makarating doon sa magiging kulungan nila sa San Fernando. Yun po ang naging Bataan Death March. Death March po kasi halos ikamamatay mo yung pagmamarchang ito. May isa pong survivor, until now buhay pa siya, he's around 90 years old. He was relating his experience and he said, no, napakahirap daw po ng Death March. No, ang hirap dahil wala silang kinakain. Kung papakainin man sila, panis yung ipapakain. No, and then, pag gutom na sila and then walang rasyon, what they do is, lahat ng madadaanan nila, lahat ng edible, dahon man yan, insekto man yan, kakainin nila. Pinagmarcha po sila sa initan. At sa gabi, tuwing matutulog sila, kung saan sila abutan, dyan, matulog sila dyan. Sa span of 10 days, 7 to 10 days, nagkalat po ang sakit doon sa mga taong nagmamarcha. Pinagbabawal po ang magreklamo, pinagbabawal po ang magpahinga, pinagbabawal din po ang humingi ng tubig. Kasi the moment na magtaas ka ng kamay at tinawag mo yung officer, pag nagreklamo ka, nagsalita ka, isang word lang, ang katapat mo isang bala.
babarilin ka po kagad on the spot ng mga Hapon. Out of 76,000 po na soldiers na umalis sa Mariveles, 54,000 lang po yung nakasurvive. 54,000 lang yung nakarating sa Pampanga. It is really a death march. You know, church, maganda po, inaalala natin ang ating kasaysayan. Pero mas maganda po, alamin po natin kung ano yung matututunan natin. Amen. Huwag lang alalahanin, kailangan meron tayong baong lesson. You know, nung binabasa ko po no, yung history ng death march, ang isang tanong po na pumasok sa isip ko, what made them survive? Grabe yung pressure na naibigay dun sa mga sundalo, pero what was it? What was it in them that made them survive the death march? No, marami nagsasabi na halos lahat sila mamatay na. No, pero iisa lang. No, they have the similar answer kung paano sila nakasurvive. And their answer is the word desire. Can you say that with me? Desire. Yung nagpudyok sa kanila para makapunta ng Pampanga nang hindi namamatay is their desire to survive. Is their desire to reach the camp alive. Their desire to reach or to see their families again. Kaya kahit ano po yung paghihirap na binigay or pinaranas ng mga Hapon sa kanila, kinaya nila yon. Hindi dahil sila yung pinakamalakas. Hindi dahil sila yung pinakamagandang training, pinakamagandang pangangatawan. Pero dahil sila yung may pinakamatinding desire to survive. Ngayong umaga, JCL Camyas, the Lord is leading us to think about our dreams. May mga pangarap pa po ba tayo? Amen. Yung mga bagay po na pinapangarap mo, yung mga bagay na matagal mo nang pinagpipray, or mga tao po na gusto mong ma-win, mga taong gusto mong umayos ang buhay, ma-reach, no, madala sa simbahan, magbalik loob sa Diyos, or business na matagal mo nang niluluhod, promotion, no, deals na hindi ma-close, kagalingan sa isang sakit, graduation, baby, no, na gusto mo nang magkaroon, partner na gusto mo nang makatabi, or kalayaan po sa isang kasalanan. Lahat po ng ito, I want you to think about these things this morning. Isipin niyo po lahat yan. Kasi ngayong umaga, the Lord will show us the power of desire. Can you say that with me? The power of desire. Pag sinabi po nating desire, no, desire, it means to long, to hope for, to wish, no, to want, gustuhin mo, to crave, no, may gusto kang kainin. There's a deep sense of need. Meron kang matinding pangangailangan. That is desire. At para po maintindihan natin ang salitang desire, I want you all to close your eyes. Sige, lahat po, pikit-pikit po tayo. You know, you have to close your eyes para maranasan nyo po yung desire. Close your eyes. Isa lang po ang instruction ko while you're closing your eyes. Ang gagawin nyo lang po habang nakapikit, bawal dumilat, wait until my instruction. Ang gagawin nyo lang po ay wag po kayong mag-iisip tungkol sa manggang hilaw. Summer na, wala pa pong didilat. Sa katunayan, itong darating na linggo, Holy Week na, at busy po ang lahat kakaisip kung saan magbabakasyon. Kasabay nito ang paglabas ng mga summer season fruits. Nandyan ang pakwan at ang paborito ng nakararami, ang manggang hilaw. Wag kang mag-iisip tungkol sa manggang hilaw. Kasi yung manggang hilaw na berdeng-berde at malalaki, na kalabaw kung tawagin, na habang binabalatan mo, naaamoy mo kung gaano siya kaasim. Na kapag hiniwa mo, hindi mo mapigilang kumuha ng bagoong. Isawsaw ito at dahan-dahang kagatin. Wag kang mag-iisip tungkol sa manggang hilaw. Na habang sinasawsaw mo, pagkagat mo, napakalutong. At yung naghahalong alat ng bagoong at asim ng mangga ay umabot sa mata mo na napapikit ka. Dilat. Sino po sa inyo ang naglaway? Na-feel nyo po? Taas po ang kamay. Let's see a raise of hands. Naglaway kayo. Na-feel nyo yung dito sa gilid ng pisngi mo, parang ayan na yung laway. Sino po? Sino po sa inyo yung bigla sa, parang gusto ko ng mangga. Pagkatapos nitong service na to, bibili ako ng manggang hilaw. Sino po sa inyo? Naramdaman nyo po? Did you feel the desire? You know, that is desire. You start to crave, no, to wish. Gusto ko may manggang hilaw. Pag dilat ko, gusto ko nandyan na. You start to want, no, nag-crave ka, biglang nagkaroon ka ng need. Kaya lang po, ngayong umaga, hindi ganyang klaseng desire ang pag-uusapan natin. Napakababaw po ng desire na yan. Kasi bukas, after 1 week, hindi mo na i-desire yan, tama ba?
Pero this morning, what we're going to talk about is the intense desire, the strong desire, the powerful desire na kayang baguhin ang buhay mo. Are you ready? Ready na po ba kayo? Kasi po ang desire na hindi na ang napag-uusapan natin ngayon ay hindi lang po simpleng wish, simpleng pangarap. No, yung desire po na pag-uusapan natin ay yung sobrang tindi, nag-aalab, na kahit bukas, kahit next year, kahit 10 years pa, that will be your soul at nag-iisa mong desire. Or kahit anong problema pa ang dumating sa'yo, yan pa rin ang desire mo. Yung klase po ng desire na natatranslate sa prayer. Have you felt that kind of desire? You desired something so much na hindi mo mapigilang lumuhod in prayer. That is the kind of desire that we're going to talk about. Ang desire po sa Bible, ang Greek word po nun ay aiteo. As a Greek word for desire, it means to ask or a deep desire, a deep longing. You desire the things that you know, alam mo, at naniniwala kang mangyayari at natanggap mo na. Ganyan pong klaseng desire ang pag-uusapan natin. Wala nang mas importante pa, liban sa pagkakaroon ng matinding desire to achieve your goals. Kanina po sabi ko, isipin nyo na lahat ng gusto nyo mangyari sa buhay mo. This morning, habang nagpipreach po ako, isipin niyo po lahat yon. Don't let go of that desire. Don't let go of that need. Panghawakan niyo yan dahil after this, I know the Lord is going to do great things in your life. Alam niyo po, araw-araw dapat daw po meron tayong dinidesire. May it be short-term or long-term goals. Kaya lang, pag short yung goal mo, short-term goal, mas maliit yung nire-require na desire. Pero pag long-term yung goal mo, long-term yung gusto mong marating, the bigger the desire needed. And if you really and you truly desire miracles and blessings in your life, kailangan willing kang i-desire yun. Willing kang i-desire to reach all of those. Because the desire is the dominant seed for change. Desire po nagsisimula lahat. And it is desire that gives birth to miracles. Hindi po nagkakaroon ng milagro dahil gusto ko lang. Hindi po nagkakaroon ng milagro dahil tumambay ka lang, biglang may miracle. No. Nangyayari po ang milagro dahil meron kang desire sa puso mo. Nararanasan mo ang milagro dahil yung desire mo, it is so intense, it is so strong, na nagulat ka na lang, nandyan na yung desire mo. So are you ready to give birth to that miracle na matagal mo nang pinagpipray? Amen. Ako ready na po ako and I hope you're also ready. No, because again, hindi ka palalampasin ng Diyos. When the Lord sees that you have that strong desire, talagang mapapa-second look, mapapa-third look sa iyo ang Diyos. Titingin siya sa iyo, sige na nga, bibigay ko yung desire niya. That is what strong desire can do to you. Alam mo po, naalala ko nung estudyante po ako, bagong pasok po ako sa college. Lahat kami, I believe lahat ng estudyante, kahit tayo po, kayo, bagong pasok ng high school or kolehiyo man, lahat tayo, we desired to graduate with honors. Sino ba namang ayaw, Kahit alam mong medyo hindi ganun kaganda yung training mo, hindi ganun kaganda yung stock knowledge mo, you have that desire to graduate with honors. Kaya lang, somewhere along the way, second year, third year, nakita mo na mayroong mga subjects na mga mahihirap. Nakita mo na may mga teachers na stricto. So what did you do? O sige, basta makagraduate na lang on time. And then nag-fourth year ka, biglang nagkaroon kayo ng family problem. Nagbago na, sabi mo ulit, o sige, basta makagraduate na lang ako kahit hindi on time. Pansinin niyo po, sa simula, you have the desire. Pare-pareho silang may desire. Kaya lang sa huli, hindi po lahat nagtatagumpay. Bakit kaya? O kaya ito po, minsan sa buhay natin ulit, dinesire mo na, Lord, sana magkaroon ako ng maraming pera. Lord, sana, paggising ko, nanalo ako sa loto, ayan, limpak-limpak yung pera ko, ang dami-dami kong pera, para mo-fulfill lahat ng pangarap ko. Lord, makabili ako ng franchise ng Jollibee, makapagpatuyo ako ng bahay. Lord, lahat mabibili ko. Pag dinidesire mo na magkaroon ka maraming pera. So, ang gagawin mo, aral kang mabuti, trabaho kang mabuti, pero in the end, konti lang po yung taong nakaka-reach ng goal nila. O kaya, tayo po, tayo mga nakakilala sa Diyos. Nung nakilala mo, nung naranasan mo yung pagmamahal at kabutihan ng Diyos sa buhay mo, ang dami mong pinangako. Amen. Ang dami mong sinabi, Lord, gagawin ko to. Lord, magsuserve ako. Lord, bibigay ko yung buhay ko. Lord, lahat to gagawin ko.
Question, ilan po sa atin ang nakagawa ng lahat ng pinangako natin sa Diyos? Or baka nga po wala pa. Lahat po ng event na to, lahat tayo, nagkaroon ng same desire nung simula. Kaya lang, in the end, hindi po lahat nagsasucceed. Sino po dito naranasan nyo? Naranasan mo, you had that strong desire initially, pero nung somewhere along the way, dahil may mga taong nang down sa'yo, may mga pangyayaring humila sa'yo pababa, you suddenly stopped desiring. You suddenly, parang ayoko na. Ang tawag po dyan is the tragedy of lost desire. Trahedya po ang mawala ng desire. Napakatinding pong trahedya. Sa dinami-dami po ng dinesire natin sa buhay natin, sa dinami-dami ng pinag-pray natin, healing man yan, financial breakthrough, restoration ng relationships, graduation, baby partner, closed deal, isang promotion, isang kalayaan sa kasalanan. Yung desire nyo po ba, is it still there? Kanina, I was telling you to think about those things. But is the desire still there? Siguro naaalala mo na lang, dinesire ko yan noon. Pero this morning, rekindle that desire. Bring back that desire. Huwag mo hayaang malugmok ka sa isang trahedya ng kawalan ng desire. Dahil may nangyaring di maganda, may nag-discourage sa'yo, or may problemang umubos ng pag-asa mo. Or meron kang pinagpipray, Lord, ang tagal na, wala pa. Tapos nasabi mo, Lord, I quit, ayoko na. Lord, papahinga na ako, ayoko na. Church, I want to tell you, the Lord will give us a lot of reasons. Hindi ka lang niya bibigyan, ipararanas niya sa'yo. Lahat ng bagay just for you to stop desiring what you are desiring right now. Bubuhusan ka niya, babahain ka niya ng problema, ng mga tao, ng mga pangyayari para itigil mo yung desire mo na yan. Pero again, this morning, do you want to revive that desire? Gusto mo bang mangarap muli at maranasan yung kabutihan at pambihirang kapangyarihan ng desire? If your answer is yes, hayaan niyo po akong i-journey kayo sa buhay ng isang Bible character na sa sobrang tindi ng desire, kahit anong ibato mo sa kanya, kahit anong maranasan niya, tatayo siya at sasabihin niya, no, this is my desire and I know it will become real in my life. Are you ready? Grabe. Let's open our Bibles to Mark 5:24 to 28. Mark 5:24 to 28 says, a large crowd followed and pressed around him. A woman there who had been subject to bleeding for 12 years, she had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Yet, instead of getting better, she grew worse. Tigil po tayo dyan sa verse na yan. This is a very popular story. Amen. Alam po natin na halos lahat po tayo alam natin to. Ano po yung problema ng babae sa story na to? Bleeding, no? Ang problema niya, hindi lang bleeding. Ang problema niya po ay 12 years na siyang dinudugo. No, yung mga babae, nagbi-bleed tayo, pero this woman, iba siya. Kasi 12 years, non-stop po yung pagdudugo. And nung panahon po nila, kapag dinudugo ka, you are considered unclean. No, hindi lang po siya dinudugo, she was also in pain. At kung may sakit ka for 12 years, sabi diyan, pumunta na siya sa lahat ng doktor. Sa tagal, no, uubusin nito ang ipon mo. Uubusin ng sakit na to lahat ng pera mo. No, okay lang sa akin, okay lang may sakit ako. Okay lang maubos yung ipon ko. Basta meron akong strong support system. Diba? May mga tao na may sakit, wala ng pera, lugmok na, pero dahil sa suporta ng pamilya, dahil sa suporta ng simbahan, nakakayanan niya. But not this woman. This woman, wala siyang pera, naubos ang pera niya, may sakit siya, at wala siyang support system. Bakit? Kasi kapag dinudugo ka, sa Bible po, batas, it is a law, na hindi siya pwedeng lapitan ng kahit sino man. She is a social outcast. No, pinandidirihan po siya, nilalayuan siya ng lahat. So imagine, a person having that issue of blood, every day of her life, for 12 long years. Niisip ko, kung ako siguro yun nandun sa posisyon niya, nung time niya. Tapos siguro may asawa ko, kawawang king. Kawawang kawawa.
Kawawa, bakit? Kasi bawal ang contact. Bawal yumakap, bawal kahit anong intimacy. Bawal. No, kawawa yung magiging asawa o kaya yung mga anak. Bawal. Bakit? Kasi hindi ko magagampanan kahit anong duty ko, kahit anong responsibilidad ko, just because I was considered unclean at bawal akong lapitan. And I believe this woman, nagkukulong na lang siya. No, dahil bawal siyang makita ng tao, bawal siyang hawakan, she was tucked up in her room. No, buong maghapon nakatitig na lang siya sa pader. Wala siyang magawa. Her life, yung buhay po ng babae, it's like this. Para siyang buhay pero patay. Kasi nandun lang siya. Everything, pera, kalusugan, relationship, wala, tinanggal po sa kanya. But, this is the good news. Habang nandun siya, imagine, habang nandun po siya sa kwarto, biglang nakarinig siya ng message. Biglang nakarinig siya ng isang matinding chismis na bumuhay sa desire niya. Do you want to know what that chismis is? You know, sabi dun sa chismis, may isang lalaking darating. Wow, mapapangasawa ko ba? I know. May isang lalaking darating, ang pangalan niya, Jesus. At itong Jesus na sinasabi namin, marami na siyang napagaling. At kaya kanyang pagalingin. You know, this woman, habang nandun siya sa kwarto, nung narinig niya yung chismis, siguro, parang what? The desire in her was flaming hot. No, talagang nag-iinit, nag-aala. Bakit? Kasi narinig ko na may Jesus na darating. Narinig ko na may Jesus na darating na kaya akong pagalingin. But hindi po yung desire na biglang dumaloy sa buong katawan ng babae. Hindi po ito yung klase ng desire na selfish, lust of the eyes, lust of the flesh, no. But this desire is the God-given desire. At dahil nagkaroon siya ng desire, I'll be discussing to you 3 powers of desire. Are you ready? Pero bago ko po i-discuss, no, remember that desire of yours. No, painitin mo ulit sa puso mo. Dahil while I'm discussing, habang sinasabi ko po yung power of desire, gawin mo. No, Lord, gusto ko to uling desire ko na to. Lord, I know. Lord, etong power, kapangyarihan ng desire, mangyayari sa akin. The first power of desire is, number 1, it fuels you. It fuels you. Nung marinig po nung babae na may kakayanan si Jesus na pagalingin siya, para siyang isang kotse na ginasolinahan. No, para siyang isang kotse na ready na umarangkada. Ganon katindi. Ganon po kainit yung desire ng babae. Siguro po, if she is stuck inside the room, no, talagang nagkulong na siya, nung narinig niya na parating na si Jesus, nung narinig niya na ang ingay na ng mga tao, pinagkakaguluhan na si Jesus, hindi po ako magdadoubt na itong babaeng to biglang tumayo, immediately went out, at halos maubusan na siya ng hininga, kakahabol kay Jesus, hoping po na maabutan si Jesus. Church, desire is the greatest motivator. If you want to reach your goals, have that strong desire in your heart. Let that desire burn in your heart. Let it fuel you. Hayaan mo yung desire na yan ang magpagalaw sa'yo. Hayaan mo yung desire na yan ang gumising sa'yo, ang mag-drive sa'yo, mag-motivate sa'yo. Because desire will give you passion. Passion to do things. You know, lahat po ng success, achievements, nagsimula po yan lahat sa isang ideya. No, isang idea. But what makes an idea a reality? It is desire. Desire. Matinding human desire. Kasi po ang idea, bibigyan ka lang niya ng temporary passion. Naisip niyo na ba na minsan, na parang, uy, gusto ko mag-business. No, parang maganda, naalala ko dati yung scramble. Dami, bigla na uso. Alam niyo po ba yung scramble? Yung pink, no? Biglang ang dami, di ba po nagsulputan yung mga kiosk na nagbebenta ng scramble, 20 pesos, 10 piso, naglabasan. So kami ni King, bago mag-asawa, tindi ng drive namin, mag-business tayo, business. Sige, mag-scramble tayo. You know, and then, meron kaming Chinese na friend, sabi niya, wag. Sabi niya sa amin, wag. Sabi niya, bakit? Sabi niya, kasi wag kayong sumabay sa uso. Sabi niya, kasi mawawala yan. Tingnan mo yung Zagu. Nung sumikat yung Zagu, nang daming lumabas, no? Iba-iba, kung ano-ano. Pero lahat sila nangamatay na, Zagu is still there. So, hindi kami sumabay. Sabi namin, sige, wag. You know, the idea, bibigyan ka lang po niya ng temporary inspiration. Parang, wow, sarap mag-business. Wow, sarap i-win ng souls. Wow, ang sarap gawin ito. Kaya lang, kapag wala kang desire,
Pag wala kang strong desire, yung passion na yan nawawala. Yung inspiration na yan, mamamatay. Temporary lang po. But, it is the intense, burning, strong, matinding desire that can get you through everything to reach your goals. Desire lang po. Balikan po natin yung babaeng dinudugo. So, di ba, it fueled her. Dali-dali po siyang lumabas. Lumabas to meet Jesus. Kaya lang, while she was running, kita niya, Jesus was surrounded by a great crowd of people. Napahinto po siya. Nasa labas na siya, napahinto siya, nakita niya yung mga tao. Kasi kitang-kita po ng dalawang mata niya na yung mga tao na nasa corners, tiningnan siya at naglayuan. They knew her. For 12 years na dinudugo ka, nasa isa kayong barangay, kilala nyo kung sino ang unclean. The moment na lumabas po yung babae, ang daming tao nag-alisan. Ang daming tao lumayo sa kanya. Yung iba naman, lalong siniksik si Jesus para hindi siya makalapit kay Jesus. Ganun po katindi yung tabu dun sa babae. Ganun po katindi yung discrimination para dun sa babae. Nakalungkot, no po? Now, when you have an intense desire, no matter what the cost, no matter what people say or do, you will break walls. The next power of desire, number 1, it will not only fuel you. Number 2, you will break barriers. It breaks barriers. If you have an intense desire, kaya mong bumasak ng kahit anong iharang sa'yo. Pader man yan, pinto man yan, tao man yan, pangyayari man yan, you will break barriers because you have that strong and intense desire in you. You know, that woman, lumabas po siya, the desire fueled her to go out. Kaya lang when she went out, she saw na lahat ng tao ready na po siyang palayasin. But because she had that intense desire, she was so desperate, she desires to meet Jesus. She was so full of drive na gusto ko ma-meet si Jesus. Sa tindi po ng desire niya, she visualized everything. Habang lahat ng tao nakatingin sa kanya, gusto na siyang paalisin, visualize niya. Try to think about this. If you have a desire, hindi ba visualize mo kung paano mo ma-reach yun? Di ba visualize mo yung sarili mo, gusto ko maging boss. Visualize mo yung sarili mo na umiikot ka doon sa upuan. May upuan ka, sarap, boss na boss ka. You see yourself in that situation. You know, this woman, sa tindi ng desire niya, she started visualizing things. Let's go back to the verse. Sabi po doon sa verse kanina. Okay, balik po natin. Ayan, sabi dun sa verse, ayan, a large crowd, sige, sa susunod po. Ayan, she had suffered, then next, sabi dun sa verse, when she heard about Jesus, narinig niya, the desire fueled her, di ba po? She came up behind him in the crowd and touched his cloak. Because she thought, eto po, bago pa siya pumunta, sabi niya, she thought, naisip niya, na-visualize niya, kung hahawakan ko lang yung laylayan ng damit niya, I will be healed. You know, if you have that strong desire, you start to visualize things. You start to see yourself in that situation. This woman, tindi po ng desire. She started visualizing, nakita na niya yung sarili niya, eto gagawin ko. Makakalapit ako kay Jesus. Pagkalapit ko, hahawakan ko yung damit niya, and I know I will be healed. Ang tindi po, grabe, hindi ko ma-explain yung tindi ng desire nitong babaeng to. Sabi po ni Mike Murdock, when you want something badly enough, you will somehow find a way to get it. Hirap no English. Tagalogin natin. Sa sarili nating salita. Pag gusto, pero kapag may desire. Kala nyo pag ayaw. Pag gusto, may paraan. Pero church, kapag meron kang strong desire, pag meron kang intense desire, hindi ka mauubusan ng paraan. Hindi lang isang paraan ang makikita mo. Kahit may humarang, dahil may strong desire ka, ang dami mong may isip na paraan. No one can stop you. You will break walls. You will break barriers. Ganyan po katindi ang power ng desire. Ano po ba yung mga barriers na binangga nitong babaeng to? No? Number 1, batas. No, batas. Tindi ng batas. Batas po ang binangga niya. Sabi po sa Leviticus 15:19-27. Sabi dyan, eto po yung batas. When a woman has her regular flow of blood, so yung regular na nangyari sa mga babae, the impurity of her monthly period will last 7 days.
And anyone who touches her will be unclean till evening. Buti na lang, modern times, no, King? Next, when a woman has a discharge of blood for many days, so sumobra, hindi lang 7 days, no? Sumobra, other than her monthly period, dapat wala na siya, pero meron pa rin, meron. Or has a discharge that continues beyond her period, she will be unclean as long as she has the discharge. This woman has the discharge for how many years again? 12 years. She was considered unclean dahil for 12 years, dinudugo po siya, just as in the days of her period. And lastly, meron pa po ba? Ayan. Anyone, ito yung batas. Anyone, kung sino man ang humawak sa kanila, ay magiging unclean. What should they do? They must wash their clothes and bathe with water, and they will be unclean till evening. So imagine, hawakan mo siya alas 6 ng umaga. Kailan ka pa magiging clean? The next day. Kaya nung lumabas yung babae, kita natin na talagang naglayuan yung mga tao. Because they knew na bawal siyang lapitan, bawal siyang hawakan. And alam nila na kapag nangyari yun sa kanila, they had to wait for 1 whole day para maging clean ulit. You know what this woman broke? Ano yung binangga niya? Binangga ng babaeng ito ay ang batas. It was unlawful. Kitang-kita po natin sa Leviticus. It was unlawful, bawal, pwede po siyang maparusahan or ipapatay. Dahil una, isa po siyang babae na hahawak sa lalaki. Bawal po yon. Pangalawa, hindi lang po siya basta babae. Babae siyang dinudugo. So, bawal po yon. But, paulit-ulit ko po at hindi po ako mapapagod sabihin, her intense desire made her so brave na kahit alam niyang batas po yung babanggain niya yun. No matter what the cost, my desire to meet Jesus is stronger than what the law says. That is what desire can do to you. Number 1 po barrier, batas. Pangalawa, ano po yung binangga nitong babaeng to? Pangalawa, crowd. Ang mga tao. Hindi ko po alam paano niya nagawa, no? Kasi alam natin yung storya, nahawakan niya, gumaling siya. Hindi ko alam paano, pero she made it through the crowd. She made it through do sa mga matang mapanuri. She made it through do sa mga nangkukutsa sa kanya. She made it through the criticisms of people. No, ini-imagine ko paano siya nakapasok. Siksikan. Inisip ko, siguro siksikan kasi, tapos hindi na siya napansin ng ibang tao. Feeling ng ibang tao, parang kasabayan ng ibang tao, sinisiksik siya. No, nakapasok siya. O kaya, baka nagtago siya doon sa shawl niya, no, hindi siya namukaan. Kaya lang, sabi kanina, di ba, when you want something badly enough, you will somehow find a way to get it. Pag gusto, merong paraan. Pero pag may desire ka, napakarami at hindi ka mauubusan ng paraan. Because your desire, church, your desire will make you go the extra mile. Your desire will always cause you to push harder. Gusto ko to, hindi. My desire will push me harder. And your strong desire will always enable you to reach a little higher. That is what desire can do to you. And this is what the woman did. She broke barriers. She broke walls just to see Jesus. Bata pa po ako, no? It has been my desire to teach. Gustong-gusto ko po, no? Yung mga matagal na dito, talaga alam nyo, tuturo ako dyan sa taas, sa mga bata. Naging profession ko na ang pagtuturo. I always desire, no, na makapagturo. Last Monday, na-invite po ako na magturo sa Kainos sa Olongapo. So sabi, Dayan, punta ka dito sa Olongapo, magturo ka sa Kainos Bible School. Di sabi ko, sige. Kaya lang may mga barriers. Ako po kasi, takot po akong nagda-drive sa expressway. So, ang drive ko lang, dito lang, yung ruta ko lang. Pag naiba yung ruta ko, nagpapanik na ako, naiyak na ako, di ko kaya. So, ang una kong option, Olongapo yun, expressway, kailangan nandiyan ang aking magiting na asawa. So, etong asawa ko, tingin sa schedule, nako, darating pa ako, Monday, parang late na. Monday kasi 9 o'clock, nandun po kami. Darating siya Monday, 9 o'clock. So, hindi kami aabot ng Olongapo. So, sabi ko, patay na. Ready na po akong magsabi dun kay Pastor Resty na, Pastor, hindi ako makapunta. Ready na po ako. Kaya lang sabi ng asawa ko, hindi, sige. Dahil may desire kang magturo, sabi ng asawa ko, sige, mag-early flight out ako. Babayaran ko na lang yung flight pa uwi ng maaga para masamahan lang kita. What a great husband. So
So, etong ginawa niya, di nag-early flight out siya. Imbis na dumating po siya ng Monday 9 a.m., dumating po siya Monday 2 a.m. Kapag papunta ka pong Olongapo, you have to leave, I think, 5:30 para makarating ka, makapahinga pa ako. So, 2 a.m. dumating siya. The night before, nung turo ko, that was Sunday, pina-finalize ko po yung lesson ko for Bible School. At ang hirap, alam niyo po, ang hirap mag-prepare kapag meron kang dalawang anak. No? Isang toddler at isang baby. So, nagpe-prepare ako, yung pinakamabait kong anak, yung bunso, biglang sumugod, binato yung laptop ng cellphone. Yung laptop ko, nawala lahat. Nabura, nag-crash yung laptop ko. Sabi ko, Lord, desire ko magturo. Lord, what are you doing to me? Lord, okay na nga eh. Nalampasan ko na yung barrier na hindi ko kaya mag-drive. Pagta-drive na ako, asawa ko. Lord, eto na naman, nag-crash. So, wala akong magawa. Kailangan ko simulan ulit. Sabi ko, hindi. The desire will fuel you. Amen. So, it fueled me. Gawa. Sige, type ulit. Ang ginawa ko, pinatulog ko muna. Matulog ka. Pinatulog ko talaga. Gagawa ako. So, tulog. Gawa. E di, eto na, 2:00 na, dumating na yung asawa ko. Alis kami mga 5:00. Konting tulog lang siya, imagine, 2:00. Mga 5:00, gising kami. Binuhat namin mga anak namin, hinatid namin sa lola nila. Papunta na kami Olongapo. Lord, thank you. Lord, grabe ang nagagawa ng desire. I will really break walls. It will really fuel me. So, 5:30, nagbabiyahe na kami ng asawa ko. Mga 8:00, nasa expressway na kami. Sabi ng asawa ko, sige, stop over tayo. Kain muna kami. Di ko makain kami makain kami, ganyan. Kwentuhan kami, sabi ng asawa ko, ayan ha, pinag-drive kita. So, matutulog na ako. Dire-diretso na lang, sabi ng asawa ko. Dire-diretso na lang to. Pag nakita mo na yung dao, malapit na dun yung ano ba yun nun? Nakalimutan ko yung tawag eh. Basta yung isa pang expressway. Sabi niya, pag nakita mo na yung dao, susunod na dun yun. Dire-diretso lang yun. Sabi ko, ayoko, kasi takot talaga ako. Sabi niya, hindi, dire-diretso lang yan. Sabi ko, sige. So, nagda-drive na ako. Sabi ko, nagsasalita yung asawa ko, sige, basta pag nakita mo yung dao, sige, tutulog na ako. Di hiniga na niya. Una na siya, yung dao. Biglang tumayo. Sabi niya, bakit tayo nandito? Sabi ko, bakit? Sabi ko, papunta tayo Olongapo. Sabi niya, pag papunta ka Olongapo, kailangan ng daan mo, NLEX. Makita namin doon sa exit, San Pedro exit. Sabi, Lord, yung asawa ko, tanggal ang hilo. Tanggal yung pagka-groggy ng asawa ko. Sabi asawa ko, ba't tayo nandito, Dayan? So, parang kami, sabi ko, Lord, ano gagawin namin? Lord, 8:00 na. Dapat nandun ako ng 9:00. Kampante pa kami. Sabi, Lord, makakarating ako maaga. Lord, ba't kami nasa SLEX? So sabi ng asawa ko, bilis, labas ka dyan, exit ka dyan sa San Pedro. Di ikot ako, sabi ng asawa ko, ako na uli magdadrive, gising na ako. Sabi ni King. Galing talaga ng asawa ko. Di nandun siya, kinuha niya yung manibela. Di sabi niya, i-waze mo na. Pagka-waze namin, sabi dyan, makakarating kami sa Olongapo, 11:30. Wow, Lord! Matinding barrier! So sabi, 11:30, Lord. Tapos sabi ng asawa ko, ay, shucks. Sabi ng asawa ko, bakit na naman? Kung lumikot na nga tayo, pabalik na nga tayo. Coding tayo. Ang saya-saya. Parang, Lord, anong barrier to? Lord, akala ko isang wall lang. Lord, bakit times 10? So sabi na naman, asawa ko, patay tayo niyan. There's no way but to go through and pass through EDSA, to go to NLEX. Amen. So from point to point, SLEX kami, San Pedro, ikot kami, punta kami NLEX. Sabi ng asawa ko, ako na magdadrive. Kasi mahuli man tayo, at least lisensya kayo makukuha. So sabi ko, inaasar ko siya. But the blessing of the Lord is, we were so calm. Hindi ko po siya sinisi or something. Tawa pa kami ng tawa. Inaasar ko pa siya. Sabi ko sa kanya, ngayon, yung professional license mo, non-pro na lang yan, ha? So inaasar, Sabi ng asawa ko, sige, ako na lang para ako na yung mahuli. Di drive siya sa EDSA. Haba, Pagtapos, tawag doon? Lumabas kami Magallanes eh. So from Magallanes, daming MMDA, 8:00 8:30, dami, di mapigilan, sunod-sunod. If you have an intense desire, it will fuel you. Hindi nagmadali yung asawa ko, wag kayo, kala nyo, traffic sa EDSA nun eh. It fueled us to continue. Pero you will break barriers. Pero sa pag-break mo ng barriers, if you have that intense desire, hindi ka makakasakit ng tao, I tell you.
If you have that desire to serve the Lord and to love the Lord, hindi ka makakasakit ng tao, hindi ka makaka-break ng law. This woman, nakapasok siya dun nakapunta siya kay Jesus without breaking the law. Same with us. Thank you, Lord. We passed through Magallanes, Ayala, lahat-lahat. Nakarating po kaming Balintawak, walang huli. What a great God we serve. If you have a desire, it will fuel you. If you have a desire, bubulagin ni Lord lahat ng pwedeng mangkutsa sa'yo. Makarating ka lang. Matindi. Anong masasabi mo doon, Janjo? Wala. Walang makakagawa nun. Doon ko naranasan na, Lord, binubulag mo talaga kapag may desire ang isang tao. Matindi ang Diyos. Siya, alam to ng life group ko eh. Kasi habang nandun ako, in the course of our biyahe, sabi ko, mahuhuli kami. Pero matindi. That is what desire can do to you. So, eto na kami. Hindi pa po nagtatapos. Sabi ko, times 10 yung barrier, times 8 pa lang. So, eto na kami. So, tama na. NLEX na. Tama ba? NLEX na kami. Sabi ng asawa ko, sige, sa dao talaga tayo lalabas. Mali ang ineksita ng asawa ko. Sabi ko, talagang babawiin ko na yung professional license mo. Hindi ko naman siya sinisisi kasi 2:00 na dumating, di ba? So, mali ang ineksitan. So, in short, nakarating pa rin po kami. Despite of all the barriers, despite of all the MMDA, lahat ng pagkakamali, nakarating kami. Why? Because of our great desire. Your great desire will fuel you. Your great desire will let you break barriers. Alam mo, church, ang daming beses nyo na po narinig yung kwento na yan. Yung babaeng dinudugo. Kaya lang, when you start breaking walls, when you start breaking barriers, that is the time that you will experience your desire becoming a reality. Kung gusto mo po yung desire mo na mangyari, you've got to break walls. If you want your desire to happen, you've got to break barriers. Kung sa tingin mo, ordinaryo lang ako eh. Wala akong ganung katinding willpower. Wala akong ganung katinding desire. Ordinaryo lang ako. Hindi ko yan kayang gawin. I tell you, hindi mo talaga kayang gawin. Kasi ordinaryo ka nga eh. Pero iba ka. Sabi mo, iba ako. You are bought with a price. You are loved by your Father. And your Father in heaven is willing to grant all of those desires. Allow the power of desire to break those barriers. Maging goal mo ang pagkaroon ng intense desire to change your situation, to change where you are right now. Yung babae, her strong desire fueled her. Her strong desire lead her to breaking barriers. Balikan natin yung kwento. So, lumabas na siya, nakita niya yung mga tao, nakasiksik na siya. Na-break niya na. At last, she was close to Jesus. She was so close. And naririnig niya na si Jesus talking to Jairus. Ibig sabihin talagang ang lapit na niya. Dali-dali po siyang lumuhod. Lumuhod siya, and you know what happened? She touched yung laylayan ng damit ni Jesus. And immediately, mabilis, she felt the change in her body. This is the power of desire. Hindi ka lang po niya i-fuel. Hindi ka lang po i-allow ng desire mo to break barriers. But number 3, it will reward you. Your desire will reward you. Dahil matindi po yung desire ng babae na makita si Jesus, matindi yung paniniwala niya na kaya siyang pagalingin nito despite of all the social and the religious laws. The Lord rewarded her desire and she was totally healed. Ganyan po katindi ang nagagawa ng desire. Ang dami pong Bible characters. Hindi lang po ito ang masasabi ko. I know you can say a lot, makakapag-drop po kayo ng names ng Bible characters na merong matinding desire and they were rewarded. Si Jacob po, para makuha niya si Rachel, he had to work for 14 years. That is what strong desire gave him. And he was rewarded. Nakuha niya po si Rachel. Si Bartimaeus, he had the strong desire to see. He had that strong desire to see. Pero dahil sa strong desire niya, hindi lang yun nag-fuel sa kanya para sumigaw na, Jesus! Pero dahil sa strong desire niya, nakakita po siya. Yung 4 na magkakaibigan and the paralytic, sa strong desire nila na madala yung paralitiko, hindi po wall ang binrake nila. Ano binrake nila? Bubong. Matindi ang nagagawa ng strong desire. But the greatest of them all
is Jesus Christ. Ay ang ating Panginoong Jesus. Jesus had the greatest desire. Hindi po desire ng Panginoon na mamatay sa krus. Hindi lang ang rason ng Diyos, ng Panginoong Jesus, ay para i-obey ang kanyang Ama. But Jesus' real desire is to see you, all of you and me, together with Him in heaven. That was Jesus' strong desire. You know, Jesus, gustong-gusto niya na po mag-quit a lot of times. Alam niyo yan. Na Lord, kung pwede lang. Lord, Ama, baka naman pwedeng iba na lang. Ilang beses po siyang na-drive to quit. He was tired physically. He was drained emotionally sa daming nag-abandon sa kanya, sa daming nang iwan sa kanya, sa dami ng false accusations. Pero hindi nagpatinag ang ating Panginoon. Jesus had a strong desire to save us. That strong desire of our Lord fueled Him to continue. That strong desire of Jesus allowed Him to break barriers. That strong desire of Jesus made you all here today. Kaya po tayo nandito lahat ngayon dahil sa matinding desire ng ating Diyos. You know, what is your desire? What is your real desire? Alam niyo po, nung panahon ni Jesus, napakaraming sumunod kay Jesus. Maybe more than what we are right now. Dami po sumusunod kahit saan siya magpunta. I don't know, no? Pero maybe those people wanted to follow Jesus dahil nakita nila yung miracles ni Jesus. They followed Jesus dahil alam nila na pag sumama sila kay Jesus, may provision, mapapakain sila. Alam nila na pag sumama sila kay Jesus, mafi-feed yung utak nila. You know, that motivated them. That motivated those people. But when Jesus was accused, when Jesus was crucified, nasaan po lahat ng sumunod sa Kanya? They all left Him. Only a handful, siguro hindi pa kasya sa daliri ko, ang naiwan kasama ng Panginoon. This is the tragedy of a lost desire. Isa pong trahedya. Alam niyo po, lagi po sa atin sinasabi na ang pinakamatinding kasalanan na magagawa natin bilang Kristiyano, hindi po pangangalunya. Hindi rin po pagpatay or hindi pagnakaw or hindi sexual sins. But the greatest sin that you can commit as a Christian, it says in Revelation 3, it's lukewarmness. Kawalan ng desire. Kawalan ng desire to know Him deeply. Kawalan ng desire to be with Jesus. Now, how about us? How about you? Is your desire for the Lord stronger than your drive to be on top of your career? Is your desire for God stronger than your duty to your family? Or is your desire for God stronger than your dreams of being a millionaire or acquiring things? You know, ang ating Panginoon, He had an intense desire para mahalin ka, to be with you. And that fueled Jesus. Yan po ang nag-udyok kay Jesus to leave heaven. His desire to see you and Him together, yan po ang nagpababa kay Jesus sa langit para bumaba rito sa lupa. Kinailangan niyang iwan ng langit, pumunta rito para lang sa atin. Ganun po katindi ang desire ng ating Panginoon. It made Jesus break the walls of death. No, just like that woman, no, siguro po tayo bleeding din. I don't know what kind of bleeding ang nararanasan mo ngayon. Maybe nararanasan mo siya for how many years? Maybe more than 12 years? No, 3 years, 4 years, 5 years, 20 years? Baka bleeding po ang finances mo. Bleeding ang emotions mo. Bleeding ang relationship mo. Bleeding ang family mo. Bleeding ang spiritual life mo. Ang tagal na sigurong bleeding niyang mga yan. But I tell you, why don't you let your strong desire for the Lord fuel your faith? Why don't you let your desire push you nearer to our God? And why don't you let your desire fuel you in reaching your goals? Today po, for the whole month, no, March and April, we are in the Godly Attitudes series. And for us to see all those attitudes na na-discuss na po natin, we discussed humility. Last week, we discussed heroic attitude. At yung mga attitudes pa po na madidiscuss after this. I challenge you, pag-alabin mo yung desire na meron ka sa puso mo. You can never have those characters. You can never see the change in you unless you allow desire to overtake you.
unless you have that strong and intense desire to change. Let your desire drive you to be the person that God wants you to be. Now, I want you all to